Kaya ang kape muna tayo. Camera. Nice one. Okay. This morning, pupunta tayo ng auto shop. Medyo malaki yung ating kailangang malaking gastos. Kaya, so tinitingnan ko ngayon yung mga parts sa internet kung magkano yung estimate. So yung sasakyan natin, kailangan na natin siyang palitan ng shock absorber. Recommended ng auto shop na pinuntahan natin o ng talyer na pinuntahan natin. So kailangan siyang palitan ng shock absorber dun sa front. So syempre para siya hindi pwedeng isa lang. Then syempre on top of that, meron dapat na stabilizer link. So dalawa rin. And kailangan rin ng bushing. So hindi ko alam yun. Pero umabot ng medyo hindi nakakatuwa yung amount total of. For the parts pa lang, it's around 14,000. So ngayon, tatry natin maghanap ng parts. Tayo mismo yung bibili. Then dadali na lang natin sa talyer para sila yung magkabit. So dito tayo pumapasok ngayon sa idea or sa theory na kasi marami nagsasabi na ang sasakyan ay isang liability. Well, hindi ko siya kinokontra. Pero para sa akin, it's debatable. Para lang naman sa akin yun. So, that's my idea kasi merong mga tao na bumibili ng sasakyan dahil kailangan nilang convenience. Merong mga tao naman talaga na bumibili ng sasakyan para sa kanilang convenience. So, alam naman natin na napakahirap mag-commute ngayon and hindi naman natin sila masisisi dahil capable naman na bumili based sa kanilang level of income. And ganun din naman yung reason ko para sa sarili ko personally. So, ngayon, kailangan nating alamin kailan nga ba nagiging liability ang pag-own ng isang sasakyan, especially sa Pilipinas, at kailan naman to nagiging asset. Samahan niyo ako. Bili muna tayo ng parts. Bukas daw yung shop ng around 8:30. So, alis tayo ng bahay ng 8:35. Good job! Ayan, anong oras na? Ang open ng store ng auto shop na pupuntahan natin is 8 o'clock. So ngayon, it's 9:05 AM. So ngayon, susubukan nating puntahan yung nirecommend ng tropa natin na si Jerome. Mas mura daw yon di hamak dun sa quotation na nakuha natin from the talyer na nag-inquire tayo at saka humingi tayo ng estimate. Sana makamura. 50% or 40% difference, malaking bagay na yon para at least yung savings natin pwede nating gastusin sa labor and other, kasi kailangan pa ng wheel alignment after ikabit yung shock absorber. So yun, sana makakuha tayo ng savings at least minimum 40% from the quotation na nakuha natin from the talyer na pinuntahan natin last time. Alright? So yun, sige, biyahe muna ako, drive ako, balikan ko kayo. And before that, di ba tayo nag-breakfast, muna tayo ng drive-thru. Alright? See you.
Ito yung para sa Fortuner talaga ko yan. So nakakuha naman tayo ng parts na kailangan natin para sa ating sasakyan. So hindi na tayo kumuha ng replacements kasi hindi naman ganun kalayo yung presyo from the replacement. So why not invest on the genuine parts? So yan yung ating binili. Ayun. So yung isa, yung I think yung stabilizer, hindi siya original. Pero sabi nung ahente, pwede na yun dahil Japan made naman. So napaisip din ako kasi baka mas magandang mag-invest na lang din ng mas konting mas mahal ng konti dun sa presyo ng replacement. And para naman yun sa safety kasi mahirap na yung pabalik-balik sa talyer tapos papalitan na naman tapos panibagong gastos na naman, bayad ka na naman ng labor, bili ka na naman ng parts. So isahan na lang para practical din. Alright? Sige, see you. Ang oras ngayon is 10:24. So umalis tayo ng bahay ng alas 9, past 9 na ng umaga. So mabilis naman yung biyahe, wala naman traffic ngayon. So punta tayo ngayon ng talyer, tanong natin kung may schedule sila. Then kung may schedule sila, iwan na natin yung sasakyan, pakabit na natin yung binili natin parts. Alright? So hindi practical, hindi tama yung, hindi nangyari yung gusto natin na mas makakatipid tayo. Pero in the long run, iniwala ako na mas nakatipid tayo. Alright? See you! Ko talaga alam kung bakit dito sa sa Mamplasan grabe yung daloy ng sasakyan. Ayun, so yun, kakarating lang natin dito sa talyer. Nandito pa tayo sa sasakyan. So ang objective natin naman ngayon is ipakabit yung nabili natin piyesa. So tatlong activity ba to? Yun, tatlong activity yung dapat nilang gawin. Ikabit yung shock absorber. Based dito sa ating quote, meron siyang patumbas na presyo. Then yung stabilizer link, sway bar bushing, then meron din machine shop press, in/out and bushing. Inquire muna natin dun sa sa front desk kung may available na mekaniko. So hindi ko na muna sila kukunan kasi hindi po tayo allowed kumuha ng video sa mga private establishment. Pero update ko kayo kung kaya nilang gawin yung binili nating piyesa sa Alabang. Alright? A few moments later. So, iyon, swerte tayo, may available na mekaniko, tsaka meron daw kasi kailangan pang gawin na machine fit para doon sa shock absorber. Pero magagawa naman daw, wala pa namang alas 12, so umabot pa tayo hanggang 6 PM naman daw yung talyer. So, yun, kailangan talaga ng almost isang buong araw para matapos yung mga pinapalitan sa mga sasakyan. Kaya tsaga-tsaga lang. Alright, at least magagamit natin ng maayos at saka safe. Okay, see you. Park ko lang dun. Pag na ako, hanap muna tayo ng mabibilan dito.
Tapos nang gawin yung ating sasakyan, nakabit na yung shock absorber. Teka lang, punta lang ang park, alis lang ako, punta ang parking, park ko lang na maayos, then set up muna tayo. So yun na yung ating total. Medyo mahal, pero worth it naman yun hopefully. So yun, nandito tayo sa Tagaytay ngayon. Pinrake in natin yung kinabit na shock absorber sa kotse natin. Okay naman yung quality based on my experience, especially before and after ikabit. So siguro kung sasabihin niya, paano ko nakuha yung difference or paano ko nalaman yung difference? Well, meron kasing tinatawag na experience. Ako kasi, instinct eh. So naramdaman ko na nag-improve yung quality of ride or nag-improve yung ride quality ng kotse nung kinabit yung bagong shock absorber. Kapag dumadaan ako sa lubak ngayon o dumadaan ako sa mga uneven roads, so mas maganda yung bato nung impact. So hindi naman sinasabi ko na dadaan ako lagi sa mga ganong type ng kalsada, pero na-experience ko lang yung difference nung dinaan ko na siya sa sunod-sunod na uneven roads. Yun. So, going back to our topic, kagaya ng nasabi ko dun sa umpisa ng ating video, ang sasakyan ba ay isang malaking liability or isang asset? So, nagsulat ako ng mga, para lang magkaroon tayo ng comparison dito sa kanang ng ating screen. So, meron akong sinulat dyan na ano nga ba yung factor na nagiging liability siya. So, dito sa liability, ang sinulat ko is lahat ng gastos. Number one is, sabi nila, ito daw ay nagkakaroon ng 30% depreciation once na nilabas natin ng kasa yung sasakyan natin kung bago yung binili natin. So, pag binenta natin siya, in case na hindi na natin siya magagamit, so yun yung expect natin na mababa talaga yung value aside from the years na ginagamit or sa odometer na tinatakbo niya. Okay, pangalawang gastos is kailangan natin magkaroon ng regular change oil. Pangatlo is bibili pa tayo ng ibang accessories on top of the stock na meron yung sasakyan natin. Well, hindi natin yun maiiwasan kasi meron tayo mga enhancement na gustong ilagay and guilty naman ako doon. Di ba? For example, gusto mong improve yung mugs or i-upgrade yung mugs or ano pang mga accessories na pwede mong ilagay. So, yun naman ay nagiging wants na lang, hindi na talaga siya needs. Yung pang-apat na nilagay ko dito is wheel replacement. Well, paano tatakbo ng maayos yung sasakyan mo kung kalbo na yan? So, gastos yun. Panglima is kung dumadaan ka sa expressway araw-araw, meron kang toll fee na babayaran. So, that's another expense. And yung pang-anim, syempre, kailangan natin magpakarga ng gasolina or ng diesel, which is hindi naman natin maiiwasan pero part pa rin siya ng gastos. Yun yung mga liability na pwede natin i-include kung pag-uusapan natin ay expenses. So yung sa asset naman, meron lang akong tatlong nilagay. So paano nagiging asset yung sasakyan? Ito naman ay my personal opinion. So base lang sa aking experience. Number one is nagiging asset ang isang sasakyan kung ito ay nagkakaroon or nagiging convenience sa buhay natin. So, nagbibigay ng convenience sa buhay natin. So, alam naman natin kung gaano kahirap mag-commute ngayon. So, I think pwede itong i-testify ng ating mga kasama sa kalsada na nagko-commute. So, minsan, di ba, nag-commute din naman ako once in my life. So, hindi lang once. So, multiple times. Hindi naman ako nagkaroon kaagad ng sasakyan ng sumabak sa corporate world. So, yung convenience na tinatawag, priceless yun. So, hindi natin matutungbasan yun. Hindi tayo pinapawisan kapag may sasakyan tayo, nahahatid tayo ng maayos kung saan natin gustong pumunta. So, that's the convenience na pwede nating i-include. Kaya natin natatawag na asset ang isang sasakyan. Pangalawa, nakakapag-save tayo ng oras. So for example, pupunta ka from point A to point B, nadadaanan mo yung mga matatraffic na lugar or medyo popular na matraffic na lugar. Diba, gumagamit tayo ng Waze para makahanap ng bagong ruta
kung saan pwede namang makapag-save ng oras o yung tinatawag na new route or mga shortcut para makapag-save tayo ng time. So yun, part yun ng asset for me. Pangatlo is tool of trade. So nagiging asset siya kapag ginagamit natin siya sa hanap buhay, nakakapag-generate ng income, nakaka-develop ng bagong side hustle, at nakaka-apply ng bagong trabaho. So yun, hindi lang naman siya liability. For me, it's a mixture of balance siguro. So kung yung sasakyan natin ay nagagamit natin ng tama and nakakapagbigay ng convenience, nakakapagbigay ng extra time for our family and nagagamit natin sa hanap buhay, so I think matatawag natin siya na asset. So yun lang naman ang aking opinion about asset versus liability when it comes to car. So sana ay nakatulong ako sa inyo. Kung hindi man, pwede nyo namang i-share yung inyong opinion. Comment nyo na lang sa ating comment section. And kayo, ano ba yung masasabi nyo na asset or liability when it comes to owning a car? Yun.